say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines. over the Philippines. Makapangyarihan sa pangalan, wala di sa luwasan at sa lupay kapalaran. Your God alone, hallelujah, Dios na namapasyante. Purihin ka, aming Ama. Sambahin at dakilain ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat sa inyong walang hanggang kabutihan, kadakilahan, at pag-ibig na hindi nagmamaliw sa buhay ng bawat isa sa amin. Yamang kami nagkukulang o nagkakasala, nandiyan pa rin kayo, aming Ama. Hindi kayo nakakalimot sa bawat isa sa amin dahil kami ay inyong nilikha. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong kahabagan sa buhay ng bawat isa. Kailanman hindi kayo nagkulang at nananatili kayong tapat magpakailanman. Salamat sa pagpupuring ito na patuloy kayo inululuwalhati, na itataas at patuloy na napaparangalan. Salamat sa inyong banal at makapangyarihang Espiritu na naging patnubay namin sa aming mga buhay. Salamat sa inyong banal na Espiritu na nanahan sa aming mga puso, na siyang patuloy nagkukumbik sa buhay at sa puso ng bawat isa at nangungusap kung anong mensahe na nais niyong iparating sa bawat isa sa amin, upang hindi kami mawalay o mahiwalay sa inyo, Panginoon. Nananatili kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat, aming Ama, sa oras na ito, na patuloy niyong kakasangkapanan ng inyong abang lingkod upang maibahagi ang inyong banal at makapangyarihang salita. Bese lamang, O Diyos, ako para sa pagpapalang espiritual ng bawat isa. Biyayahan niyo ang bawat isa ng isang pusong mataba na handang taniman ng iyong mga salita, na handang tumanggap ng katotohanan at makita namin ang kaningningan at kadakilaan ng iyong salita sa aming mga buhay, na patuloy siyang patuloy na magbabago sa bawat isa sa amin. Patuloy kaming magiging matatag sa pananalig at pananampalataya sa inyo. Ano mga sitwasyon danasin ng bawat isa, Panginoon. Kung nandun kami sa isang matinding pagsubok, kung nandun man kami sa isang kasaganaan, nananatili pa rin kaming tapat sa inyo, Panginoon. Patuloy niyong ihanda ang puso at buhay ng bawat isa. Buksan niyo ang aming spiritual na pandinig upang ang pag-convict ng banal na Espiritu, ang siyang pangungusap na nagmumula sa inyo, upang maunawaan namin, marinig namin, maging sensitibo kami, Panginoon, sa inyong malayang pagkilos at pangungusap niyo sa bawat isa sa amin. Huwag niyong patigasin ang puso ng bawat isa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, biyayaan niyo ang bawat isa ng isang pusong dalisay, isang pusong karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. A broken spirit, a broken and contrite heart, O Diyos. Salamat, aming Ama. At malaya ang banal na Espiritu, siyang malayang kumilos at nangusap sa buhay ng bawat isa. At sa inyong banal at makapangyarihang kamay ko, pinagkakatiwala ang iyong salita sa umaga na ito. Ang kaluban niyo ang siyang patuloy na mangyari at maganap at masunod. At kayo ang siyang patuloy na maitataas, maluluwalhati at mapaparangalan. Dahil ito ang nais niyo, O Diyos. Walang makakaagaw sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat.
and always cover us, Lord, with your most and holy, precious blood. At anumantang kaha at gawa ng kaaway sa lugar na ito, sa buhay ng bawat isa at sa aming buong pamilya at sambayanan, ito'y sinasansala namin at walang bisa sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Hesus. Dahil nasusulat lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa inyo. At lahat ng dila ay magsasabing, kayo lamang Panginoon Hesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Salamat aming Ama, tanggapin niyo po o Diyos ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Manatili lang po tayong nakatayo. Nais ko munang bumasa yung mga gagamitin nating verse sa umaga na ito. Pakisamahan po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Isaiah chapter 57 verse 15, Psalms chapter 51 verse 17, and Proverbs chapter 4 verse 23. Sabi ho dito in Isaiah 57 verse 15, for this is what the high and lofty one says, He who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with him who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite. In Psalms 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit, and a contrite heart, this, O God, you will not despise. In Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ang Diyos nawa ang patuloy na magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Makakapo na po ang bawat isa. Purihin po ang Diyos. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. God is good, and all the time, Amen. Sabi ng Book of Lamentation, chapter 23, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw magpakailanman. Ang kanyang habag ay nanatili magpakailanman, dahil dakila ang katapatan ng ating Panginoon. Amen po. Nais ko muna po mag-recap tayo, Dahil nung 1st January, balikan po natin January 1st Sunday, itong taon na po na ito. Ang na-share ko po sa inyo ay pinamagatan kong The Journey. Based doon sa Book of Exodus, yung paglalakbay ng mga Israelites from Egypt, nung hinango sila ng Diyos sa pangunguna ng lingkod ng Diyos na si Moses, from Egypt to Promised Land. Gusto ko lamang po tayo mag-recap. The main reason, November na po, almost 1 month na lamang, at matatapos na ang December, ang taong 2023. Dito sa isang picture po, isang illustration ko, makikita po natin dito, kikita niyo po dyan, dito may mga arrow, may mga sign dito, signage na God, then sa kabila, sa right side, yung question mark. At may nakalagay naman dito, this way, another way, or that way. Sa ating paglalakbay, maobserba natin kung pupunta tayo, lalo na sa Manila. Sa ating paglalakbay, mapapansin natin, hindi lahat ng oras from dito going to Manila ay napaka-smooth ng paglalakbay natin. Sa ating mga dinaraanan o sinasakyan nating bus, dinadaanan nun, may mga bagay na baku-bako, mabato, na dati dinadaraan sa mga nakaraang panahon, pero sa ngayon, mabato, lubak-lubak. Minsan may mga crossroads, kaliwa at kanan. Kapag nasiraan ang isang bus,
ang tanging ginagawa ng isang driver, gumagawa siya ng isang dakilang kapamaranan para maayos ang sasakyan upang kanyang pasahero ay maihatid niya ng maayos sa kanilang patutunguhan. Amen po? Ibig sabihin, gumagawa siya ng isang dakilang, may responsibilidad siya para gumawa na siyang mabuting bagay para makarating ng payapa sila sa kanilang patutunguhan. Ngunit ang nais kong tanong sa inyo sa umagang na ito, kumusta po yung paglalakbay natin from January up to now? Nakaranas po ba tayo sa ating mga buhay ng mga baku-bakong daan? Tulad ng mga Israelites sa kanilang paglalakbay, ninais na nilang hindi magpatuloy sa paglalakbay, sa promised land, at gusto na nilang bumalik sa Egypt. The main reason, sabi nila, mas mabuti pa doon, hindi nyo kami inalis doon dahil mayroon kaming kinakain. Pero alipin sila sa lugar ng Egypt. Ang nais ng Diyos dalhin sila sa promised land, isang lugar na masagana, payapa. Isang lugar na nais ng Diyos para sa kanila. Na nagplano ay ang Diyos. Sa ating paglalakbay sa mga nakaraan, may mga crossroads. Lumiko pa ba tayo sa kaliwa o sa kanan? Bagamat alam natin yung tahakin natin na dapat nating tahakin na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan sa ating paglalakbay, may mga question mark na tulad ho yan. At napakalagay sa isang highway, yung mga signage. Yun ang sinusundan ho ng driver. Kung kakaliwa siya o kakanan o magpapatuloy o kung mag-i-slow down o madulas ang daan. Kaya nga, slow down, sabi doon, wet sa may slippery. O minsan, dumating sa point, huminto tayo dahil napagod tayo like Elijah. Ito po yung tanong ko po sa inyo. Counting recap lang. Ano po? Dahil ang purpose ng message na ito yung focus ay personal revival. Sabihin nga po natin, personal revival. Pangatlo na po ito, pang-apat ko nang naituro about revival. 2015 sa youth camps sa Paracale. Coincident na na-assign ako na magturo ng time mo na yon. Anniversary ng youth. And last, itong October 21, sa MIS seminar na pinamagatang spiritual renewal. At pang-apat po ito. Sana po mga kapatid, hindi masayang. Tulad ng sinabi ko, sa tinawagan ko, nag-review ako sa mga nakaraan nitong 21. Isa lang ang paliwanag ko sa kanila kasi nagre-request pa sila, sana may part 2, twice a year o once a year. Sana hindi masayang kasi may responsibilidad tayo. Amen po? May point po ako kung bakit ko sinabi. Tatalakayin natin po yan ngayon. Guys, kung bugsan ho sa buhay ho ni David, pag sinabing revival, tiningnan ko sa dictionary, sa thesaurus, sabi niya po, renewal, recovery, or restoration. Ibig sabihin, something happened sa nakaraan. May mga bagay na nangyari na negatibo sa nakaraan. Kaya kailangan ng renewal, recovery, or restoration. Kaya pinamagatan ko po itong the importance of heart for revival. Yan po yun. Pero kinuha ko po talaga ho yan sa Psalms 51. Ano po, papaliwanag ko mamaya. Isinama ko lang po yung 57 verse 15. At ang isang goal ho ng isang mananampalataya, isa sa pinaka-goal ng isang mananampalataya ay yung makapagtapos siya ng maayos bilang mananampalataya ng ating Panginoon Hesus. To finish the race well. Sabihin po nga natin, to finish the race well. Dahil hindi lahat na naglalakbay ay nakakatapos tungo sa hangganan. Ang bawat isa sa atin ay naglalakbay. Hindi ito paunahan. Hindi ito pagalingan. Kung sa lakarangan ng paligsahan, isa lang ang nananalo. Pero sa buhay pananampalataya, lahat tayo ay naglalakbay.
at hindi ito paligsan. Kailangan ang bawat isa na mananampalataya na kinabagan ng Panginoon Hesus ay makapagtapos siya ng kanyang takbuhin. Kaya sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, nagpapatuloy ako tungo sa kanan upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Panginoon Hesus. Nililimot ko na ang nakaraan at ako'y nagpapatuloy na. Forget things that are behind. Mahirap sa isang manlalakbay kung lumilingon ka lagi sa nakaraan. Sa mga nangyayaring matinding pagsubok na nararanasan mo, kapag ito'y daladala mo pa rin hanggang sa ngayon, ito ang nagpapabigat sa iyo. Ito'y nagpapahirap sa iyo upang ikaw ay makapaglakbay ng mayroong kaayusan. Kaya isa sa pinaka-goal ng isang mananampalataya, isa sa pinaka-goal is to finish the race well. May sinabi ang Panginoon Hesus in Matthew chapter 7 verse 21, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Bagkus yun lamang sumusunod sa kaluban ng aking Ama. May apila pa sila in verse 22 ng chapter 7 of Matthew. Panginoon, nangaral po kami, nagpagaling po kami ng may sakit, at nagpalayas kami ng masamang espiritu sa pangalan niyo. Pero ang sabi ng Panginoon Hesus, kailanman di ko kayo nakikilala. Away from me, you evildoers. The main point is, sila na nakakilala, sila na naglingkod. There's something, kaya hindi sila nakapagpatuloy. Kaya ang sabi ng Panginoon Hesus sa kanila, away from me, you evildoers. The importance of heart for revival. Sa Hebrew definition ng Bridge, BDB definition ng Hebrew, sabi ho dyan ay kauyaw. Meaning, to live, have life, remain alive, sustain life, live prosperity, live forever, be quickened, be alive, be restored to life or health. Pero sa Greek, ng tired definition, sabi dito, live again. Recover life. Sabi doon, to be restored to a correct life. Ibig sabihin, there's something na nangyari sa nakaraan. Amen po. Of one who returns to a better moral state. Kaya binigyan ito ng isang halimbawa doon sa Book of Luke, chapter 15, verse 32 ng Selby Translation. Sinabi ho dyan about the prodigal son. Sabi na, yet we must be merry and rejoice. Sabi nung ama, magalak tayo. Dahil sabi niya, itong kapatid mong ito, itong anak ko na ito ay namatay at muling nabuhay. Kaya sabi, and was lost and was found. Siya ay nawala at muling nasumpungan. Kaya sinabi ho doon, was dead and revives. Kaya ang patunguhan natin ho dito, yung, mas ko ibahagi sa iyo dito, to be restored to a correct life. Dahil yung prodigal son ho na yon, nilustay niya yung kanyang kayamanan na minana niya sa kanyang mangangal sa buhay. Amen po? At nagkaroon siya ng tamang desisyon sa kanyang sarili after niyang ma-realize na siya ay nagdarahop na. Sabi niya, nagbabalik ako sa aking ama. At sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa inyo at hindi niyo na ako karapat-dawang tawaging anak niyo. Pero nakita nung ama, malayo pa lamang. Sabi niya, andito ang aking anak para praising. At nakanda ang kanyang ama na yakapin ang kanyang anak na nagbabalik loob sa kanya. The importance of heart for revival. Pero nais kong ibahagi sa inyo ang buhay ni David. Amen po? Why heart is so important po para si revival? Ano ba ang sinasabi ng puso? Ano ang meaning ng puso? Ano po? Kita natin doon sa second slide. Please lang. Guys, kung ipakita lang po ito, doon sa may title,
Sige po. Pag sinabing puso ho, the set of physical life. Makita ho natin dito, mayroong yung pag maayos ang tibok ng puso, yung ano niya, maayos. Kapag hindi na tumitibok at sabihin na wala ng buhay, straight na po yung line niyan. Straight na. Ano po? Yan. Pag sinabing puso, the set of physical life, alam naman natin ho, ito yung vital part o organ sa ating mga buhay. Napakahalaga ho nito. Kaya sabi lagi ho, iwasan mong kumain ng mga bagay na ipinagbabawal. Lalo na yung mga kolesterol para hindi maapektuhan ang iyong puso. Yung matatamis. Sabi ho ng doktor, di po ba? Dapat ingatan natin, once na ho, na-stroke ang isang tao. At there's something na sa kanyang puso, sa physical niyang buhay, hindi na normal ang kanyang pagkilos, hindi na normal ang kanyang buhay. Limitado na po. Lalo't kapag na-stroke ang isang tao. Big sabihin, pinapakita sa physical natin ho, isang vital part ho ito. Napakahalang bagay ho ito, dapat ingatan. Kaya ang isang pasyente na na-stroke, sabi ng doktor, kapag siya naka-recover, ingatan mo na, o heart attack, na ingatan mo na ang iyong sarili. Umiwas ka na sa mga bagay na kakainin mo. Pangalawang buhay mo na ito. Isa lang sagot ho ng pasyente, opo, Dok. Amen po. Pero sabi minsan, pag magaling na siya, titikim lang, minsan lang, kaunti lang eh. Minsan ang tao may mga reasoning. Amen po. Pero sa spiritual, sabi ito, the set of moral nature and spiritual life. The set of grief, joy, thoughts, will, purpose, and desires. Kaya sabi ng Matthew chapter 15 verse 19 to 20, sabi ng Panginoon Jesus, for from the heart come evil thoughts, murder, adultery, and all other sexual immorality, theft, lying, and slander. These are what defile you. Dahil sabi ng Panginoon Jesus, mula sa puso, nagmumula ang ganitong bagay, pakikiapid, pagnanakaw, pagsisinungaling, at iba pang anong uri ng kasamaan. Ito yung magpaparumi sa iyo. Pag sinabing defilement o defile, pag tinangneho natin yung synonym nito, ruin. Pag sinabi ni ruin, iba talaga yung pagkasira. Ano po? Kaya napakahalaga. Kailangan ang puso at may paalala ang Bible na hindi maging rigid ang ating mga puso. Hindi maging matigas. Kasi pag sinabing rigid na, matigas na ito, useless na po ito. In Psalms chapter 95 verse 8, sabi, do not harden your hearts as you did at Meribah. Binigyan ito ng pansin ang mga Israelite nung sila i-test ng Diyos sa Meribah. Na puro sila nagreklamo, kaya sinabi ito, do not harden your heart. Kapag ang isang puso ng isang tao ay tumigas na, napakahirap na, useless na po ito. Pag sinabi ho din, hinilimbawa sa isang commentary, na hinilimbawa ito isang lofty o isang tinapay na malao na, matigas na at inamag na. Kung babalikan natin yung book of Joshua, ano po? Kaya napakahalaga. Kapag ang isang loob tinapay at matigas na at inaamag na, itinatapon ho na yon. Wala nang pakinabang talaga po yon sa kultura ng Israel. Dito sa atin, ginagawa ho nilang, yes po, puding, salamat po. Pero ang point ko ho dito, useless na po. Kaya sabi no, do not harden your heart as you did in Meribah. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa mamaya. Kaya heart, ito po yung puhunan sa ating mga paglilingkod. At lagi itong sinasabi ni Brother Eddie, Bishop Brother Eddie. Napakaraka. Sabi nga, ingatan natin. And then to finish the race well. Para makapagtapos tayo ng maayos at mapayapa. Amen po. Hallelujah. Ngayon po, sa buhay ni David, ito po, dito ko po nais kong kunin, dahil si David, nung makita ng Diyos kay David, in 1 Samuel chapter 16 verse 17, ay walang iba ang puso.
After na mag-disobey si King Saul, inutusan ng Diyos si Prophet Samuel para i-anoint si David. Pumunta siya sa sambayanan ni Jesse. Bagamat nung time na naiwala si David at nagpapastol ng kanilang mga tupa at nandun ang kanyang mga kapatid. Nakita ho ni Prophet Samuel yung kanyang mga kapatid ni David na makikisig, matitipuno. Pero nirebuke siya ng Diyos. Hindi yan. Sabi ng Panginoon, ang batayan ko ay hindi panlabas, kundi ang puso. Kaya sinabi doon, but the Lord looks at the heart. In Psalms chapter 51, verse 7, verse 1, tabuan ho nung chapter 51 ho na yon. Nais kong basahin lang po ito, number 7 hanggang 12, yung 17. Ano po? Paiklin lang muna natin. Sabi ho dito ni David, purify me from my sins and I will be clean. Ito yung prayer niya. Nilagyan ko po siya ng highlight dyan. Ano po? Binold ko para maunawa natin. Purify me. Isa-isa lang sinabi niya. Purify me from my sins and I will be clean. Yun ang purpose niya. Wash me and I will be whiter than snow. Oh, give me back my joy again. You have broken me, now let me rejoice. Don't keep looking at my sins. Remove the stain of my guilt. Create in me a clean heart. Dito po, hinango yung isang awitin na tandaho natin, create in me a clean heart. Amen po? Sabi niya, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Restore to me again the joy of your salvation, and make me willing to obey you. And verse 17, laktawan po, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, this, O God, you will not despise. Ano po yung context nito ng Psalms 51? Bakit ito yung prayer ni David? Bakit ito nasulat? The context of Psalms 51, nung siya ay pinagsabihan ni Prophet Nathan. Dahil siya ay nagkasala ng adultery and murder. Pag binalikan natin yung 2 Samuel chapter 11, at chapter 12. Pinapunta ng Diyos si Prophet Nathan kay Haring David. Dahil noong time ho na yon, hari na si David. Nasa authority na siya. Nasa palace, may authority na siya. Nasa palace na siya. Sabi na Prophet Nathan, gawa na siya ng isang kwento na mayroong isang mayaman at dalawang tao, isang mayaman at isang mahirap. At yung mayaman na yun nagkaroon ng isang panauhin mula sa isang malayong lugar. At nagkaroon siya ng paghahanda para sa kanyang panauhin. Nasa halip na magpatay siya at kumuha ng isang tupat ihanda para sa kanyang panauhin, ang kinuha ng mayaman na yon dahil maraming kawan at yung mahirap na yun mayroong isang tupa na babae na pinakamamahal na itinuturing niyang anak. Yun ang kinuha, sabi ni Prophet Nathan. Sa halip kunin ng mayaman, kumuha siya doon sa marami niyang kawan, ang kinuha at ikatayin at ipaghanda ay yung kaisa-isang tupa nung mahirap na yun, na pinakamamahal nung mahirap po na yun. Kaya ang sabi ni David, nung marinig yan, dapat mamatay yun! Dahil sa ginawa nung mahirap ho, nung mayaman na yon, doon sa mahirap ho na yun, para praising. Pero ang sabi ni Prophet Nathan, you're that man. Ikaw po yun, mahal na hari. Ano ang reaksyon ni King David? Yes, amen. Nagpagumbaba siya, hindi niya sinabi, alalahanin mo, Prophet Nathan, hari ako. Mayroon akong authority. Mayroon akong kapangyarihan. Ano pwede kong gawin sa iyo?
Are you sure na ako talaga yon? Are you sure na ginawa ko yon? Pero ito si Prophet Nathan, dahil nangusap ang Diyos sa kanya, hindi siya nakatubili. Isang propeta. Dahil isang propeta, siya yung mouthpiece ng God para mag-relay o i-relay niya yung mensahe ng Diyos na pinasasabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Yun ang tungkulin ng isang propeta like Prophet Nathan. Hindi siya natakot na sabihan ng isang hari. Bagkos nandun yung pag-ibig niya at pagmamahal niya sa kanyang Diyos na tumawag sa kanya upang i-guide at palalahanin ang hari na siya ang Diyos ang nagluklok kay Haring David. You're that man! Ikaw yun po, mahal na hari. Yun po yung kwentuhan na yun. Kaya sabi ho ni Prophet Nathan, bakit mo pinagluroan ang salita ni Yahweh? Kaya nung time ho na yon, nakita niya si Bathsheba, naliligo, sa tingin niya napakaganda, at natempt siya. At isang oras pinatawag niya si Bathsheba. In short, pumasok siya sa isang uri ng kasalanan ng pakikiapid. At nagbunga yon, ang sabi ni Bathsheba, after ilang months, nagdalang tao siya at ipinarating niya kay David kung ano yung pinagbunga nung ginawa nilang kasamaan. At itong si David, napakatalino. Yung talino niya ay bunga ng isang talino ng tawag ng sanlibutan. Pinatawag niya si Uriah mula sa isang labanan dahil nung time ho na yon ay tagsibol. Maganda sa labanan nung panahon na sabi ho nun. Pinatawag niya through Joab na pinuno niya. At sa kabila ho nun, pinauwi si Uriah. Pinauwi, sabi niya, umuwi ka na muna at magpahinga. The point is, para i-cover up ni David yung pagdadalang tao ho ni Bathsheba. Pero itong si Uriah, tapat. Kala ni David, umuwi na si Uriah. Pala, doon lang pumunta at natulog ho sa gate ng palasyo kasama ng mga bantay. Nung malaman ni David na hindi umuwi, muli niyang pinatawag ho si Uriah. At sa pagkakataon pa, nilasing niya si Uriah. At sa kabila nun, after niya malasing, kala niya susunod, sige umuwi ka na para makover up yung nagawa kong kasalanan sa iyong asawa. Noong time ho na yun, hindi pa rin umuwi si Uriah. At sa madaling salita, pinadala na David muli sa labanan. Sabi niya, sumulat siya kay Joab sa isang kanyang pinuno. Sumugod kayo doon, ipadala nyo si Joab, ilagay nyo sa unahan si Uriah. At kapag lumabas na mga kalaban, umatras kayo. Kung ba, parang isinubo lang para mamatay si Uriah. In short, namatay si Uriah. Kaya sinabi po yun. Amen po. Pinento ko lamang po yun. At napakaganda po nun. Nais ko pong bigyan muna ng halimbawa kasi si David, nasa authority siya, king na. Magbigay lang po ako ng mga halimbawa. Ano po? Mga hari sa Israel and Judah. Next slide. Sa buhay ho ni Zedekiah, paikling ko lamang po. Sabi ho dito, in 2 Chronicles chapter 37, verse 11, Zedekiah was 21 years old when he became king and he reigned in Jerusalem 11 years. And verse 12, sabi niya, he did evil in the eyes of the Lord his God and did not humble himself before Jeremiah the prophet who spoke the word of the Lord. Kasi ng time na yon, kinausap siya ni prophet Jeremiah at may mensahe ang Diyos. Pero sa kabila nun, sa halip na magpakumbaba, si Haring Zedekiah ay patuloy nagmatigas ang kanyang puso. Kaya sabi dito, he became stiff-necked and hardened his heart and would not return to the Lord.
Ibig sabihin, matigas na ang kanyang puso. Kaya yung mensahe ng Diyos sa kanya through Prophet Jeremiah ay hindi niya binigyan ng halaga at pansin dahil ang kanyang puso ay matigas na. Amen po? Kaya ang sabi ho doon, he stiff-necked and hardened his heart. Kaya nga, the importance of heart for revival. Next slide. Kay King Solomon, siya po yung anak ni Haring David. Sa simula, napakaganda ng kanyang pamahahala bilang hari. At mahal na mahal siya ng Diyos. At kinalugdan siya ng Diyos nang tanungin siya ng Diyos, ano ang nais mo na magpakita at mangusap ang Diyos sa kanya nang sumamba siya sa Gabaot. Hindi niya hiniling yung mga bagay na pansarili niya, bagkos karunungan upang mapalaanan niya ang bayan ng Diyos na itinalaga sa kanya. Pero dumating sa point in 1 King chapter 11 verse 9, the Lord was very angry with Solomon. Why? Kasi noong time ho na yon, sumaway na si Solomon sa Diyos. Yung ipinagbabawal ng Diyos, huwag kang mag-aasawa. Yun ang minsan ng Diyos na sa mga hindi mo kababayang Israelita. Kung ba sa ngayon ay mga unbeliever. Pero sinuway ho yun ni Solomon. Kaya sabi doon, for his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had offered him to him twice. Nangusap po ang Diyos 2 times kay Solomon sa pamamagitan ng panaginip. Pero nag-resist na siya. Kaya sabi ho ng verse 10 ng chapter 11, he had warned Solomon. Binigyan pa rin siya ng alaala ng Diyos. Pero sa kabila nun, sabi ho doon, specifically about worshiping other gods, but Solomon did not listen to the Lord's command. Dahil matigas na ang kanyang puso. Dahil nung siya'y mag-asawa ng hindi niya kababayang Israelita, naakay siya sa sumamba sa mga Diyos-Diyosa na sinasamba na mga hindi o na mga pagano. Amen po? Nangusap ang Diyos kay Solomon. Ako po ay nananampalataya at nananalig. Nasa bus, inopen ko yung cellphone ko, tiningnan ko kung may load pa ako ng data. Salip ako ay makinig na lamang doon ho. Trinay ko doon sa Jesus the Healer. May ilang minutes pa ako nakapakinig, siguro mga 10 o less than 10 minutes. Ang ganda ho ng mensahe. Nag-eksakto dun sa mensahe ko. Hindi nagkukulang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay lumilis ng landas, ito po yung point ko. Nandun lagi yung palaala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tinatapik tayo. Binibigyan niya tayo ng warning upang hindi tayo magpatuloy sa maling bagay. Isang bagay na hindi ka lugod-lugod sa Kanya, isang bagay na maglalayo sa Kanyang banal na presensya. Kaya dito, binigyan ng warning niya si Solomon. He warned twice. Pero, nag-resist na si Solomon dahil ang kanyang puso ay matigas na. Next slide. In 2 Chronicle chapter 26 verse 16, after 9 to 19, kay King Uzziah. Si King Uzziah, isang hari na lumuklok sa trono sa edad na 16. Kinalugdan siya ng Diyos noong time na yun, kaya siya pinagpala. Pero sa point na yon, dumating sa kanya, sa sitwasyon niya like Solomon. Sabi niya, but when he had become powerful, kasi nga hari, may authority, pinagpala ng Diyos, sabi niya dito, he became proud, which led to his downfall. He sinned against
the Lord this God by entering the sanctuary of the Lord's temple and personally burning incense on the altar. The context po niyan, mga kapatid, pumunta si King Hosea sa templo. Yung gawain ng isang saserdote na hindi naman gawain ng isang hari na mag-alay ng kamanyang sa altar. Ginawa ng isang hari. Kaya pumunta ang mga saserdote at kasama nung 80 matatapang na saserdote upang paalalahanan si King Hosea. Pero nagalit siya. Kaya sabi niya noon, Hosea was furious and refused to set down the incense burner he was holding. Nagalit siya, isang hari. Kung i-compare natin, kaya bakit ko binanggit po ito, mga hari na ito, nais kung i-compare natin sa situation ni David. Pinagsabihan siya ni Prophet Nathan, pero hindi siya nagalit kay Prophet Nathan. May mensahe ang Diyos kay Prophet Nathan upang iparating kay David. Pero ang sagot ni David, I have sinned against my Lord. Compare sa ginawa ni Hosea, nagalit siya dun sa mga saserdote. Kaya ang parusa sa kanya, hindi niya natuloy yun, nagkaroon siya ng kitong hanggang sa dumating, hanggang sa siya'y pumanaw. Hindi siya nakapanumbalik. Compare kay David, nagkasala. Once lang siya nagkasala. Pero hindi na naulit yun. At natapos niya ang kanyang takbuhin na yon. Ang sabi ng Book of Acts chapter 13, for when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Meaning, mission accomplished. Kapatid, malinaw po ba yon? Kung baka mahaba yung introduction ko? Malinaw po ba sa bawat isa sa atin ho yun? Amen po. Doon ko po kayo nais dalhin. Maikli lang po yung points ko, yung pinaka-body. Nais ko pa po kayong bigyan ng pansin, isang halimbawa lang po ito, para makarelate tayo. Sa isang parable na Luke chapter 18, yung sa Pharisee saka sa tax collector. Nanalangin ho yung, wala na sis yung, wala na po. Nanalangin ho yung tax collector, yung Pharisee muna. Sabi niya, very proud siya sa kanyang sarili. Nakatingala siya sa langit. Illustration lang po ito. Ang sabi ho nun, hindi ako tulad ho nung tax collector ho na yon. Ako po ay nag-aayuno, nananalangin, nag-iika po. Hindi tulad ho nung tax collector na yon, makasalanan. Pero ito naman tax collector, nanalangin siya, sabi ng Bible, dinadakugan ang kanyang dibdib at hindi makatingala sa langit. Dahil kinikilala niya ang kanyang nagawang kasalanan sa Diyos. The point is, ang kinalugdan ng Diyos ay yung tax collector. Hindi yung Pharisee, kasi proud siya sa kanyang sarili. Kaya sabi ho ni David, a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Kaya sabi ho ng isang pastor, nais ko lang pong i-quote, next slide, sis. Proud people focus on the sins of failures of others and can readily point out those faults. Ito po yung ginawa ni Hosea. Proud na siya, pride, nandun yung pride niya. Amen po. Dahil powerful na siya nung time ho na yon. Pero ang sabi yun na ang naging dahilan para mag-downfall siya. But broken people are more conscious on their own sin and spiritual need than of anyone else. Ito po yung kinote ni Pastor Peter Tanchi at nais ko rin pong i-share sa inyo. Coincident lang po ito na makita ko po yung katagahon na yan.
Minsan ang tao tulad ng Pariseo, hindi ako tulad yan, nakikita po natin ang iba. Pero kapag ang broken people are more conscious on their own sin, amen po, madali natin makita ang nagawang pagkakamali ng ating kapwa. Nasalip tayo ay mahabang itinuturo pa natin siya. Pero ang katotohanan naman, lahat ng tao ay nagkasala. Nandito ang bawat isa dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi sa lahat ng oras tayo ay malakas. Dumarating din sa point na tayo nanghihina like Elijah because of discouragement dahil yung persecution na ginagawa siya sa kanya ni King, ni Haring Akab. Kung may mga kapatiran tayo na nanghina at alam nating nakagawa na hindi kalugod-lugod at alam nating nagkasala, the best way na magagawa natin kung nandun yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso, hindi natin siya i-criticize, bagkos ipag-pray natin ng buong puso siya. Sabi nga ni Paul, ano yung nagawa nating higit kisa sa ating kapwa? Huwag nating ipahamak ang iniligtas ni Kristo dahil tayong lahat ay iniligtas ni Kristo. Madali nating i-point, nagkasala siya, i-criticize natin siya, ituro natin at ikwento natin siya. Pero kumusta po tayo? Nagkakasala rin tayo sa Diyos. Getting back to the need of revival. Huwag nating tingnan ang ating kapwa. Tingnan muna rin natin ang ating sarili. Amen po. Kasi ganito po, nakita ko, kung ang isang mananampalatay nagkasala, like David, matinding kasalanan niya, murder and adultery. Pag sinabing adultery, sa isang mag-asawa, nakasal, na nakiapid ka, alam mong may asawa ka. At buhay yung asawa mo. Babae or lalaki. Pero kasalanan din, kung ikaw may asawa na, at nagsasama kayo, ngunit, hindi pa kayo kasal. Nasa ilalim kayo ng kasalanan. Kaya pag ako'y nagka-counsel, tinatanong ko po yon. Kasal kayo o hindi? Lalo na sa isang magkasintahan. Nagkakaroon ng pre-marital sex. Kasalanan po yon. Kaya sabi ni Paul, hindi masama ang mag-asawa, ang masama ay yung magkasala. Kaya sinasabi ko, matitis mo ba, kapatid, kung hindi pa kayo kasal, nagsasama kayo, tapos nagbunga yon? Ang tawag ko kasi po doon, bunga, yung anak na yon ay bunga ng kasalanan. Totoo po yun kasi hindi sila kasal. The point, mga kapatid, kung mayroon man sa ating kalikitan sa oras na ito, ano po? Nasa puso ko yon. Mailig ko lang kayo, magkaroon kayo ng tamang desisyon. Hindi bukas, hindi sa isang araw o sa isang taon. Kasi mayroon na experience po ako niyan. Ang rason niya ganito sa akin. Pero ang decision pa rin naman sa kanya Kina-counsel ko lang siya. Sabi ko, kapatid, ang sabi niya, wala kaming pera sa ngayon. Hindi po mahalaga ang pera sa pagpapakasal. Ang mahalaga, magkaroon kayo ng tamang desisyon na magpakasal para maging worthy kayo sa harapan ho ng Diyos. Para yung pagpapalang espiritual na mula sa Diyos, pagpapalang espiritual, ay maranasan niyo. Amen po. Sunod, sabi niya, ito pa yung sabi niya sa akin. Sabi ng tatay. Sabi po ito ng tatay. Mayroon pong pamayan kasi nga unbeliever yung naasawa. Yun po ang nakakalungkot Ngayon, ang sabi nung kasintahan, ang sabi ng magulang, palipasin muna kasi may pamayan nga. Sa atin, hindi po tayo naniniwala po. Ano po? Gusto ko lang pong ma-correct, ma-guide,
At maging worthy tayo sa harapan ng Panginoon. At kung mayroon man, lumapit tayo sa ating Panginoon, naturuan tayo magkaroon ng tamang desisyon upang maging worthy. Kasi nasa ilalim po tayo ng sumpa ng kasalanan pagkat. Ano po? Pinaliwanag ko po yung adultery lamang. Ano po? Kasi yun ang situation ni David, pumasok sa kasalanan ng adultery. Ano po? Kaya napakahalaga po mga kapatid sa buhay ng bawat isa yung decision like David. God alone can revive us. Naniniwala po tayo, but it depends on us if we are willing. Kahit sabihin ng Diyos, hipuin ng Diyos, nandun ang palaala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ayaw naman natin. Like Solomon, nangusap ang Diyos sa kanya. Twice. Kay King Hosea, pinalalahanan siya ng mga saserdote, nagalit pa siya. Minsan ang tao, pag mali na, nag-aalibay at nagagalit pa. Amen po? Mayroon akong ilang bagay lang po. 3 bagay. First, spiritual condition. Kasi heart nga po, analyze natin or evaluate natin yung spiritual condition or situation natin bilang isang mananampalataya based dun sa recap po sa introduction ko kanina sa ating paglalakbay. Kumusta na po tayo mga kapatid sa oras na ito? Pag sinabi kasing heart, naalala ko na naman po ito, sinulat ko na po dito kanina. Para lalo tayong makarelate, no po? Lahat naman tayo po ay may emotion nga ho tayo, umiibig tayo. Na-in-love tayo. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako na-in-love. Nagka-crush po tayo. Amen po? Ngumingiti si sister. Kapag tayo in love, ang bilis physically, ang bilis ng pintig ng puso. Hindi ka nakakatulog at laging nasa isip mo ay yung minamahal mo. Kailan uli kami magkikita? Kanina pa lang kasama mo na siya eh. Amen po? Sa isang mag-asawa, pagbago silang kasal, napakainit po nila. Based na rin po sa mga testimony ng ating kapwa. Amen po. Pero bakit daw? Itong sagot na tanong nila, bakit daw? Dinala ko lang po kayo sa isang kwento para madali na tayo makarelate eh. Pero bakit daw pag tumatagal, nanlalamig na? Ano ang pinatutungkulan po doon? The point is yung condition ng puso. Yun lang po yung point ko doon. Kapag tama ang kondisyon ng puso, nananatili yung pag-ibig. Tama po? Kahit matagal na kayo nagsasama, kahit ilang taon na kayo magkasintahan, kung kayo tapat sa isa't isa, at tama pa rin yung puso nyo at nandun pa rin yung pag-ibig, nagiging maayos pa rin ho. Yun yung pagsasama. Sa isang mag-asawa, kung nagkakaroon man sila ng sigalutan at kung nananatili pa rin yung kanyang pag-ibig, naayos pa rin ang kanilang pagsasama. Natututong magpakumbaba ang isa. Wala yung pride. Amen po? Kaya nga, analyze or evaluate the spiritual condition. Let God search our hearts. Hayaan natin napasiyasa tayo sa ating Panginoon. Like David, ang sabi niya doon sa awitin niya, doon sa sinulat niya, na hindi po yung awitin. Nilikaan lang po, sa awit lang ho yun. Sabi niya, create in me a clean heart. Bakit yun ang prayer niya? There's something na. After na pinagsabihan siya ni Prophet Nathan, you're the man, Haring David, nagpakumbaba siya. Hindi siya nagalit kay Prophet Nathan. Amen po? Kasi nga, tama pa rin yung kanyang puso. Bagapat nagkasala siya. Let God search our hearts. In Psalms chapter 139 verse 23, search me, O God, and know my heart. Sipin niyo po, ito yung record niya. Search me, O God, and know my test me, and know my anxious thoughts. Napakaganda pong panalangin. Napasiyasa tayo.
Ano po yung condition ng puso natin sa ngayon, ang spiritual nating buhay? Wala na po ba yung joy because of committed sin? Pag sinabing joy, iba yung pagkakasabi ng word na joy sa happiness. Paliwanag ko lamang po. Joy comes from our God. Kaya nga sabi ng isang Psalms, the joy of the Lord is my strength. But happiness, it depends on what is happening. Halimbawa, nandun tayo sa isang party, masaya ka. Nagsasaya. Pero after ng party at matapos ang party, tapos na rin. Pero joy, it comes from our God. Kapag nandun pa rin yung joy sa ating mga puso, anuman circumstances o anuman sitwasyon ng ating buhay, at tama pa rin yung puso natin sa harapan ng Diyos, patuloy pa rin tayo nagpupuri sa ating Panginoon like Job. Amen po? Yun po yung nagagawa ng joy. Kaya nga, loss of joy because of committed sin. Ang request ni David, restore unto me the joy of your salvation. And take not the Holy Spirit from me. Alam ni David yung kahalagahan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Kaya ang panalangin niya, ang request niya, take not the Holy Spirit from me. Kasi nga, ang isang taong nagkasala, isang mananampalatayang nakakumit ng isang kasalanan, naapektuhan, nagre-grave natin ang banal na Espiritu. Because God is a holy God. There is one God in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At pare-parehas po sila, co-equal po sila ng kapangyarihan. At nung nilikha ng Diyos ang mundong ito, present po ang triune God. Ang binanggit doon, hindi Eloha, kundi Elohim, plural. Kaya sabi ni Paul, do not grave the Holy Spirit. Ganon yung pagpapahalaga ni Paul sa banal na Espiritu. Ano po ba ang nagagawa ng kasalanan? The effect of sin. Ito ang nangyari kay David at kay Adan at kay Eva. It affects God's feelings and actions towards us kapag tayo nakakumit ng kasalanan. In Genesis chapter 3, ito po ang nangyari kay Adan at kay Eva. Affected na yung relationship ng tao sa Diyos. Na dati kausap-usap nila ang Diyos face to face at nakikita ho nila. After nilang na mag-disobey, na magrebelde na sila sa Diyos. Affected ho yung feeling nila sa Diyos. Ang sabi ng Bible, nung makita nila at maraman na dumarating na ang Diyos, nagtago sila sa halamanan. Sabi doon, natakot sila. Amen po? It affects our feelings about God. Yung damdamin natin sa Diyos, yung passionate natin at pagmamahal natin sa Diyos, affected na po yun. Yun po yung isang epekto nagagawa ng kasalanan. It deadens our interest in the things of God. Na dati, mainit yung pagmamahal, yung pananalangin mo, yung pagmameditate natin ng salita ng Diyos, yung pagdalo natin sa gawain ng Diyos. Dahil nakakumit tayo na isang bagay kapighatian sa puso ng Diyos. Naapektuhan na po yun. Amen po. Analyze or evaluate the spiritual condition ng ating puso. Loss of joy because of committed sin. Loss of passion and serving because of worldly pleasures. Doon sa parable ho ng four soils, sabi ho doon, and Book of Matthew o Book of Luke, masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Ang sabi ho doon, ngunit hindi yun nagbunga. Dahil
nadala sila ng mga alalahanin sa kanilang buhay. Na-divert na yung kanilang pananaw, yung kanilang pananampalataya sa mga bagay sa mundong ito. In Matthew chapter 6 verse 24, sabi ng Panginoon, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kamumuhian niya ang isa at iibigin ang isa. Ibig sabihin, dati masaya niyang tinanggap ang salita ng Diyos. May galak sa kanyang puso. Pero dumating sa point na adala siya ng alalahanin ng kanyang buhay. Naging materialistic na siya. At naakito ng mundong ito. Naalala ko ang sinabi ng Panginoon nung tinukso siya ng Matthew chapter 4. Pinakita ng Diablo sa Panginoon Jesus yung sanlibutan na ito. Sabi niya, kung sasambahin mo lamang ako, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo. Pero the point is, na-reject ng Panginoon yun. Napakahalaga yung tunay na pagsamba at relasyon sa tunay na Diyos. Pag nadala ang tao sa worldly pleasure, pinaalala na ito ni Paul and 1 Thessalonians, sabi doon, in the last days, ganito po ang mangyayari. Magiging maigibigin sila sa pananalapi, sa kayamanan, at maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero sa English translation, binanggit po doon, worldly pleasures. Amen po? And last, lose of vision because of discouragement like Elijah. Tayong lahat naman po mga kapatid, wala ditong exempted. Kailangang ma-revive. Ano po yung dapat natin ma-revive sa atin? Iba't iba lang yung situation natin sa ngayon. Iba-iba lang yung need natin. Kailangang ma-revive dati yung pananampalataya natin sa Diyos. Nandun yung buong pusong pagtitiwala natin, pero sa ngayon, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Dahil meron tayong pinagpala na tayo ng Diyos, doon na tayo nakadepende. Kailangang ma-revive. Meron ka man o wala, still, nandun pa rin yung pananampalataya. Like Job. Sa Job, nawala ang kanyang kayamanan lahat, maging ang kanyang mahal sa buhay. Hindi niya itinakwil o tinatuwa ang tunay na Diyos. Dahil pinakamahalaga sa kanya, yung relationship niya sa Diyos. Sa last chapter 42 ng Job, hindi ako nagkakamali, chapter 42. Dahil tapat si Diyos, ibinilik ng Diyos ang lahat ng bagay na wala sa kanya. At higit pa doon at doble pa. Ganun kaila at katapat ang Diyos. Kung dumating man kapatid sa iyong buhay, naapektuhan ka na sa sitwasyon na ito, meron pa ring tunay na Diyos na nakatunghay sa bawat isa sa atin. Na nakakasaliksik ng nilalaman ng ating puso at ng ating kaisipan. Na nakakaalam at nakababatid ano yung iyong pangangailangan. But do not harden our hearts. Amen po? Hindi pwede natin sabihin, hindi ko kailangan ang revival. Kung hindi mo kapatid kailangan sa ngayon, alalahanin ho natin, habang tayo nandito sa mundong ito, may pagsubok pa rin tayong mararanasan. At kakailanganin mo ang mensaheng ito. Dahil sabi ng Panginoon, mayroong mga kapighatian pa rin tayo. In John chapter 16. Amen po? But take heart, I have overcome the world. In this world, you have tribulation. Pag sinabing tribulation sa Greek word, pressure. Ano ba yung nagiging pressure sa ngayon? Nakahatak para mawalay ka sa presensya ng Panginoon. Ano yung nagiging pressure sa iyo sa ngayon para ka mag-disobey? Yun po ang meaning ho nun, yung tribulation na yun sa Greek word. Amen po? Like Elijah, nawala yung vision niya. Anong reason? Discouragement dahil pinipersecute siya ni Jezebel at ni Haring Akab. Pinagsasabihan siya ni
si Haring Akab ni Elijah, pero sa kabila ho nun, nagre-resist siya, maging si Jezebel. Dahil yung 450 na propeta ni Baal, na propeta ho ni Jezebel, ay namatay. Kaya sabi dalangin ni Elijah, Panginoon, ginagawa ko lamang ito dahil ito'y pinag-uutos niyo sa akin upang ang iyong bayan ay panumbalikin sa inyo. Dahil lumis na ng landaso ang mga Israelita noong time ho na yon. Kaya Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin upang patunayan sa kanila na ako ay inyong lingkod na inyong tinawag at ito pinagagawa niyo lang sa akin. Pero ang sabi ho ni Haring Akab sa kanya dahil nagkaroon ng taguhaw, for almost 3 years hindi nag-ulan, nagagalit sa kanya si Haring Akab, sabi niya, makita niya, si Elijah, ikaw na naman! Salot ng Israel, sabi ni Haring Akab. Pero sabi ni Elijah, hindi ako ang namiminsala sa bayan ng Diyos, kundi ikaw ang iyong angkan ng iyong mga mama. Dahil sinuway niyo si Yahweh. Madali natin sisihin ang ating kapwa sa halip na magpakumbaba tayo sa ating Diyos. Amen po? Madali natin sabihin, ikaw ang nagkasala, kaya ito nangyayari sa atin. Kaya nga, analyze and evaluate the spiritual condition of our heart. Kaya kay Elijah, nahiga na lamang siya, pero ang point ganito, hindi pa rin ho tapos ang kanyang misyon. Dahil meron pa siyang misyon na 2, iaanoy niya yung hari ng Syria, din ipapasa niya yung baton kay Eliseo, kay Elisha. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng anghel, ginising si Elijah. Sabi ng anghel sa kanya, gumising ka, andito ang pagkain, kumain ka, dahil malayo pa yung tatakbuhin mo, lalakbay mo. Almost 40 days pa yon. Gumising si Elijah. Bumangon, kumain, muli siyang natulog. Hindi na kontento ang anghel. Bumalik uli. May dala uling pagkain. Tinapik si Elijah. Mababasa natin ito 1 King chapter 20 hanggang 20, at chapter 18. Sabi ho ni Elijah, bumangon siyang muli at muli siyang kumain. For the second time, kumain siya at tumayo siyang muli at nagpatuloy ng paglalakbay. Nangusap ang Diyos sa kanya through angel. Nakuha niyo po yung point ko? Tinatapik po ang bawat isa sa atin. Analyze lang natin. Ang sabi ng Diyos sa kanya, 2 question ng Diyos and same answer ni Elijah. Bakit ka nandito, Elijah? Dahil sa aking pagmamalasakit sa inyo, Panginoon. For the second time, verse 14 ng chapter 18, Panginoon, bakit ka nandito, Elijah? For the second time, same answer. Dahil sa aking pagmamalasakit sa iyo, Panginoon. Nais kong itanong din po sa inyo kung sakasakalin tatanungin tayo ng Panginoon sa oras na ito. Kapatid, hindi ko na-specify, bakit tayo nandito sa ngayon? Hindi lamang po yun. Nung magsimula tayong mananampalataya, lahat naman po nandun yung alam. Amen po? Maganda yung plano natin sa ating sarili, sa ating pamilya. Malinaw na malinaw yung parang isang magandang picture tulad nito. Pero tandaan po natin ang isang tao na di-discourage. Isang symptom nun, loss of vision. Malabo na yung larawan na dati yung pangitain na yon dahil discouraged na siya. Sa isang symptoms na yun, loss of vision. Pangalawa, nalilito na siya sa kanyang sarili. Tulad kanina yung picture na yun, question mark na siya. Magpapatuloy pa ba ako sa pananampalataya? Magpapatuloy pa rin ba ako sa aking paglilingkod? Dahil nararanasan kong persecution na ito. O affected na ako ng sitwasyon ko ngayon, magpapatuloy pa ba rin ako? And last na symptoms ng discouragement. Withdraw. Aayaw ka na. Very important pa kapatid yun. Analyze and evaluate the spiritual condition of our heart. Malinaw pa ba rin ba sa atin yung magandang plano natin sa nakaraan at tulad ho nito? Umalabo na sa ngayon.
And last, sabi ho doon, spiritual renewal. After nating ma-realize, tulad ng prodigal son, tulad ni David, na-realize nila yung situation ng kanilang puso nung time ho na yon. Isa lang yung desisyon nila, manumbalik sa Diyos. Ang sabi ng prodigal son ho, sa Luke chapter 15, dahil nagdarahop na siya, sabi niya, ako ay babalik sa aking ama. After mong ma-realize, mga kapatid, ano yung spiritual condition mo ngayon? Magkaroon tayo ng tamang desisyon na manumbalik sa Diyos. Like David. You are the man, sabi ni Prophet Nathan. Sabi ni David, I have sinned against my Lord. Amen po. Spiritual renewal. Have a right respond to God's in His Word. Magkaroon po tayo ng tamang pagtugon sa salita ng Diyos. Kaya nga ho, sabi ni 2 Samuel chapter 12 verse 13, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. Pero nais kong bigyan ho ng pansin, mga kapatid, at diin, huwag nating samantalay na okay lang palang magkasala at mayroong 1 John 1:9 at patatawaran ako ng Diyos. Pero tandaan po natin, every sin we are committed, may consequence po yun. Ang Diyos, hindi siya Diyos na banal, pero hindi niya ito tolerate na tayo patuloy na magkasala. Na okay lang ganito. Tulad ni David, anong kasalanan nagawa niya? Adultery and murder. Ano yung consequence? Una, yung bunga nung kasalanan niya kay Bathsheba, namatay. Nag-ayuno pa siya eh. Di po ba? Pangalawa, ito ang mangyayari sa iyong sambayanan. Mayroong laging mamamatay sa patilim sa iyo. At yun nangyari. Nagrebelde si Absalom. Mababasa natin 2 Samuel chapter 12 at iba't iba pa po ang consequence. Kaya mga kapatid, huwag nating ituring na okay lang at may 1 John 1:9. As a believers of Christ, we need to have a holy life. Amen po? Kaya napakahalaga na spiritual renewal. Have a right response to God and His Word. Huwag hong maging matigas ang ating puso. Maging pliable. Pag sinabing pliable, flexible. Maging malambot. Kaya napakaganda, when you heard, sabi ng book of Hebrews chapter 3, verse 8, when you heard the voice of the Spirit, do not harden your heart. Kapag narinig daw po natin yung tinig ng banal na Espiritu, huwag daw pong maging matigas ang ating puso as we did in Meribah. Paul almost 3 times in chapter 3, binanggit po yun ng Hebrew. Amen po, ibig sabihin napakahalagunan. Then turn to God immediately and ask for forgiveness. Like David. Immediately, wag mamaya, wag bukas, kundi after. Kung kinubik tayo ng Panginoon sa oras na ito at may mensahe siya sa atin, Lord, forgive me. A broken spirit, a broken and a contrite heart. Amen po? Like David, he prayed that God would cleanse him from his sins and the defilement he had contracted. He prayed that his sins being pardoned. Mapatawad po siya at maalis yung kasalanan niya. Na maging muling maputi ang kanyang puso. Maging busilak ang kanyang puso. Hindi maputi, kundi maging busilak. Whiter than snow. And last, itong nangyari kay David. After niya na mag-repent, nagkaroon ng spiritual renewal, restoration of divine favor. Yun ang napakaganda po doon. Restoration of divine favor. Yung anointing at yung pagsama ng Diyos sa kanya ay nanumbalik at nandun pa rin. Unlike kay King Saul. Kasi si King Saul, nung siya'y nag-repent, hiningi pa rin niya yung honor para walang masabi ang kanyang mga kababayan o kanyang mga tauhan. Amen po? Inclined to obedience and wholly devoted to God.
at hindi na naulit ho yung ganyong kasalanan na gawa ni David. Nais ko pong i-quote lang, baka nandiyan po yung next slide, yung sa 2 Chronicle kay Manase. Yan. Nais ko lang po itong i-quote, na isinama ko lang po ito. In 2 Chronicle chapter 33 verse 10 hanggang 12. Ang context po nito, si Manase, nag-reign po siya na, ito yung pinakahabang taon, almost 52 years na naghari. Pero evil po siya. Pero pinalalahanan siya ng Diyos before siya ma-exile sa Babylon, kasi nagpadala ang Diyos ng Assyrian army para lupigin sila. Sabi niya, ignored all his warnings. Binaliwala ho ni King Manase yung warning sa kanya. Kaya ang Diyos ay nagpadala ng mga hukbong ng Assyria. At sa madaling salita nun, dinala sila sa Babylonia. After no, nung nasa Babylonia sa verse 12, sabi diyan, while in deep distress. Alam naman natin kapag distress. Manase saw the Lord his God and cried out humbly. Na-realize niya talaga, bagamat noong time na yun na hindi pa nagpapadala ang Diyos ng hukbo ng Assyria, in-ignore niya ang mensahe o warning ng Diyos sa kanya. Pero nung sila ay dinala na sa Babylon, doon niya na-realize at kinilala ang tunay na Diyos. The point is, mga kapatid, minsan ang tao, may warning na ang Diyos sa kanya, ini-ignore pa rin niya. At hinahayaan pa rin niya yung mga bagay na mali na hindi nais ng Diyos sa kanya. Iniintay pa niya na may mangyaring hindi maganda, saka siya magre-repent. Nakuha niyo pong ibig sabihin? Like King Manase. The point is, once na nangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng tamang respond at lumapit sa ating Panginoon. Kaya sabi ng 2 Chronicle chapter 7 verse 14, if my people will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I hear from heaven. Amen po. At ibabalik ko ang lahat sa kanila. Pero, ano pa rin ho yun? Conditional. If my people. Kung tayo manunumbalik sa Diyos. And last, spiritual stewardship. Pag sinabing steward, sa Greek word po ito ay oikonomos, meaning to manage. Marunong po tayong mamahala, lalo na sa spiritual na buhay. Every Sunday, nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa lugar na ito. At nare-revive tayo. Kaya nga minsan, nung bago-bago pala akong mananampalataya, naka-attend ako ng isang seminar. Narinig ko sa isang lingkod ng Diyos, dahil nakisakay na lamang ako sa motor, pauwi dito ng Daet. Ang sabi niya, kasi naranasan talagang lakas ng pagkilos ng Diyos. Yung word na refresh. Sabi niya, na-refresh daw po siya. Hindi ko nalimutan po yun. Napakahalaga, hindi man lamang sa seminar, kasi sa Book of Acts, sa pag-aaral na ho natin, wala namang seminar. Nandun lagi sila sa upper room. Nananalangin sila. Everyday, pwede nating maranasan yung refreshing sa ating spiritual na buhay. Kung tayo ipatuloy na nakikipagniig sa Diyos. At kung tayo marunong paano mag-manage ng ating spiritual na buhay. Kaya ho, spiritual stewardship. Na-revive tayo, na-refresh tayo, after ilang days, ilang months, ang tanong, nandun pa rin ba yon? Kailangan nandun pa rin yon. Kasi kung marunong tayo sa spiritual stewardship at hindi magpapabaya, mananatili po yun sa ating buhay. Next, kung i-quote lang po ito. From Pastor Alex. Sabi niya dito,
taong 2008, sabi niya, tinago kasi po yung, if we are not a good steward of our relationship with God, we don't really seek God. We neglect prayer and sustained intake of His Word. We are inconsistent in our church life. We will become spiritually complacent. Stagnant na po. Suffer deterioration and even be in danger of eternal damnation. Napakahirap po nun kung babaliwalain natin po yun. Yung hanggang kaparusa na yun pag nagmatigas tayo. And even in danger of eternal damnation and separation from God's presence if we don't repent from that state. David, God's servant, knew this so well. That's why he cried, cried, cast me not from thy presence, Lord. Ito po yun. Kaya napakahalaga mga kapatid, kung kinukonvict tayo, manumbalik po tayo. Amen po? Napakahalaga ng desisyon. Kung tayo namumuhay, nagkakaroon ng premarital sex, paano kung dumating sa point, nandyan ang Panginoon na? At walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang kanyang pagbabalik ay tulad ito ng isang magnanakaw. Kapag nananaig ang flesh, we need to humble before our God. Baka dumating ang Panginoon sa oras nandun tayo sa ilalim ng kasalanan. Bagamat alam natin ang katotohanan. We need to repent like King David. Be responsible in spiritual life. Kaya sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart for it's the wellspring of life. Bantayan daw po natin ang ating puso dahil ito'y bukal ng ating buhay. Kailangan marunong tayo mga kapatid. Kung nawala yung init sa pananalangin, sa pagdidevotion, Lord, restore unto me. We need a repentant cry sa Panginoon. Kung totoo yung paglapit natin ho na yon, alam ng Diyos kung paano niya tayo kakatagpuin. We need to humbly before Him. Amen po? Give enough time in God's presence. Like David in Psalms 27 verse 4, one thing I have desire, sabi ni David, isa lang ang aking minimiti at hinihiling, ang manatili ako sa presensya ng aking Panginoon. Manatili ako sa templo ng Diyos upang mamasdan ko ang kanyang kaningningan at matamo ko ang kanyang patnubay sa aking buhay. Kailangan natin yung spiritual stewardship. Kaya ang sinasabi ng isang bangko, yung logo niya, kataga niya, slogan niya, pag nag-invest tayo sa kanila, we are in God's. Sabi ng Metrobank, ano sabi po doon? We are in God's hands. Ibig sabihin, nandun yung maayos pamamahala nila sa pananalapi. Yun ang slogan nila. Para makapag-invest, marami silang makaakit na investor o mag-invest sa kanila. Sa ating buhay, napakahalaga yung spiritual renewal. Nais ko pong magtapos sa oras na ito. Binanggit po ito sa Revelation chapter 4, chapter 2, verse 3. Sabi ng Diyos doon, sabi itong Revelation kay Apostle John sa Patmos. Sabi ho doon, ngunit ito ang pinaramdam ko sa iyo. Ito yung pinagdaramdam ko sa iyo. Kasi sabi niya, maganda na, nalalaman ko, ginawa mo, ang iyong mga pagpabagal, ginawa mo, at pagpagbal at pagtadya sa nakaraan. Ito yung address sa church sa Epeso. Nag-exist po yung church noong time ho na yon. Pero ang sabi ng Diyos sa verse 4, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Ito ang sabi ng Diyos, alalahanin.
Sabi niya, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mo muli ang ginawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, warning po ito. May advice ang Diyos. Sabi ho sa church sa Efeso, sabi niya, ngunit ito, sabi niya ho, kapag hindi ka nagsisi at paririyan ako at alisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Nandun yung commendation ng Diyos sa church sa Efeso sa Book of Revelation. Dati-rati, ito ang kanyang ginagawa. Nandun yung kanyang pag-ibig. Ngunit ngayon, iba na. Lukewarm na. Sabi niya, may advice ang Diyos sa church of Efeso. Kailangan pagsisihan mo ito. Kung hindi, sabi niya, paririyan ako. Sa natalakay ko po kanina sa introduction, may warning lagi ang Diyos at lagi tayong tinatapik. Kumusta po yung pag-ibig natin sa ating Panginoon? Kumusta po yung puso natin sa harapan ng ating Panginoon? Kumusta po tayo sa ngayon? Kung na-revive man tayo sa mga nakaraang gawain dito, sabihin natin last Sunday, first Sunday, then second Sunday, the third Sunday ngayon. Still pa rin po ba yun? Nawa, mga kapatid. Matuto lang tayo kung paano natin pananatihin at imamanage yun. Yung maayos na relationship natin sa Panginoon. Amen po. Kung nadala na tayo ng mga tawag sa mundong ito, at yung naging daan para tayo lumis ng landas. Sabi ng isang quotation at lagi kong ikinukot po ito dahil nabasa ko lang ito sa isang jeep. If you are heading in the wrong direction, God allows you turn. Anytime nandiyan po ang ating Diyos. Magkaroon tayo ng tamang desisyon. Amen po? Tayo po tumayo sa oras ho na ito. Awitin po natin yung isang worship song kanina. Sabi po sa chorus, nagpapasalamat doon. Pasalamatan natin po yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Ano mo yung spiritual condition natin sa oras na ito? Habang ang organ ang siyang naririnig natin sa oras na ito before we sing, pasiyasa tayo sa ating Panginoon. Idulog natin ang ating mga puso sa ating Diyos. Kung ano mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng tamang pagtugon. Kung nandun man tayo sa premarital sex at nakakapag-commit tayo nun. Anytime, nandyan ang ating butihing Pastor Lando. Handa siyang tumulong sa bawat isa na nangangailangan, lalo na sa spiritual na buhay. Hindi siya nangangailangan ng love gift para yun ang intindihan mo. Dahil ang malaga sa ating buting pastor. Mahango ka sa kasalanan at muli kang makapanumbalik sa ating Panginoon. Kung sa oras na ito, meron man sa ating kalagitnaan na nagsasama at hindi kasal. Magkaroon tayo, kapatid, ng tamang relasyon o decision sa oras na ito. Nandito po kami para tumulong sa inyo. Hindi tayo maliligtas kahit dumalo tayo ng dumali dito kung hindi natin pahalagan ang salita ng Diyos. Kung tayo tunay na nanalig sa ating Panginoon Jesucristo, nandun yung pagpapahalaga natin sa Kanyang salita. Dahil sabi ng Panginoon Jesus, if you love me, you will obey my command. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba ang Panginoon Jesucristo.
para sa kaitutubos ng ating mga kasalanan. Yamang alam na natin siya'y napahakodan sa ating mga kasalanan. Magpapatuloy pa rin pa tayo sa pagkakasala. Alam na natin tayong ginagawa na nating mali. Wala nang ibang sisisihin, kapatid, kundi ang ating sarili na. Pero ang sabi ni Prophet Nathan, "You're the man, King David." And David said, "I have sinned against my God." Tayo po ay manalangin sa oras nito and repeat after me. Na mula sa inyong puso, bagamat ito'y nagmula sa akin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, buong puso akong nagpapakumbaba buong puso akong na nagpapakumbaba lumalapit at dumudulog sa inyo. na lumalapit at tumudulog sa inyo. Kinikilala ko ang nagawa kong kasuklam-suklam na bagay. Kinikilala ko ang nagawa kong kasuklam-suklam na Isang bagay. bagay na pawang gawa ng kasamaan. Isang bagay na pawang gawa ng Isang kasama. uri ng kasalanan Isang uri ng kasalanan na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. na hindi naging kalugod-lugod sa Yamang alam ko ng mali, Yamang alam ko ng mali, pero nagpapatuloy pa rin ako. pero nagpapatuloy pa rin ako. Patawarin niyo ako, Panginoon, sa oras na ito. Patawarin niyo ako, Panginoon, sa Ako'y oras na ito. Nagkakaroon ng tamang desisyon Ako'y nagkakaroon ng tamang desisyon na muli kong isuko ang aking buhay sa inyo na muli kong isuko ang aking buhay sa inyo at tanggapin ko kayong muli at tanggapin ko kayong muli bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sarili kong at tagapagligtas. sarili kong tagapagligtas. Tulad ng dalangin ni Haring David, Tulad ng dalangin ni Haring David, ito rin, Panginoon, ang aking dalangin. ito rin, Panginoon, ang aking dalangin. Likhain mo uli ang aking puso. Likhain mo ulit ang aking Isang puso. pusong dalisay. Isang pusong dalisay. Isang pusong karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Isang pusong karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Forgive me, Lord, Forgive me, Lord, sa lahat ng gawa kong mga pagkakasala. sa lahat ng nagawa kong pagkakasala. Salamat sa inyong mensahe sa oras na ito. Salamat sa inyong mensahe. Salamat sa pag-convict ng inyong banal na Espiritu sa akin. Salamat sa pag-convict ng iyong banal na Espiritu sa akin. At huwag niyong hayaan, O Diyos, At huwag niyong hayaan, O Diyos, na tumigas ang aking puso. na tumigas ang aking puso Sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Awitin po natin yun. Great Great is the Lord. is the Lord and most worthy of praise. Taas po natin ang ating mga kamay. The Savior of God, the holy place, The joy of the whole Lord. the joy of is the Lord whom we have the victory. He exalts against the enemy. Panginoon, tanggapin niyo ang aming pagpupurit, pagsamba sa oras na ito. At tuloy kami nagpapasalamat sa inyo na hindi kayo nagtutulak sa bawat isa sa amin. Nandun lagi. And the Lord we want to live forever on high. And the Lord we want to thank you for what you've done in our lives. And Lord we trust in your unfailing love. For you alone are eternal, the earth and heavens above.
thank you. And Lord, we want to thank you for the work you've done. And Lord, we trust in your unfailing love. Trust in your unfailing love. For you are God eternal, throughout earth and heavens above. Declare for you alone. For you are God eternal, throughout earth and heavens above. Lord, I'm out for you, Lord. For you are God eternal, throughout earth and heavens above. For you are God eternal, throughout earth and heavens Hallelujah. Salamat po aming Ama. Salamat. Kinasangkapan niyo lamang aming Ama ko sa inyong salita sa oras na ito. Salamat sa pagpapalang espiritual na ipinagkaloob niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Nandun palagi ang inyong paalala sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa pagpapalang espiritual. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ibalik niyo, O Diyos, sa puso ng bawat isa sa amin, yung init ng pagmamahal namin sa inyo. Yung init sa aming devotion. Yung pananalangin at hindi ka mabalisa sa mga bagay sa nasanlibutan na ito. Tulungan niyo ang bawat isa na magkaroon ng tunay na desisyon sa oras na ito. Kung mayroon man silang gagawin isang matinding desisyon sa kanilang buhay upang hindi sila tuluyang magkasala at mawalay sa inyo. Dalangin ko, Diyos, pagpalaan niyo ang kanilang spiritual na buhay. Bigyan niyo sila ng isang pusong dalisay at huwag niyong patigasin ang kanilang puso. Isang pusong bukas sa inyong mga salita. Isang pusong handang taniman ng inyong salita upang matapos namin ang takbuhin na ito. Tulad, O Diyos, na sinabi sa inyong salita, iniingatan namin ang inyong salita sa aming mga puso upang hindi kami magkasala sa inyo. Salamat, aming Ama. Salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong banal at makapangyarihang Espiritu na makapangyarihan sa lahat na siya nagkukonvict sa puso at buhay ng bawat isa. Salamat sa refreshing. Salamat sa revival. At turuan niyo lang kami, Panginoon, at matuto kami kung paano namin i-manage ito at mananatili yung pasensya niyo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, kayo ang nadakila, na parangalan, na luwalhati. Salamat, aming Ama. Salamat, Panginoon,
Once again po, yung chorus. And Lord, we want to lift your name Dalangin po on namin. Ito po ang dalangin high. namin at wala kaming And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your abundant love. For you are my God eternal, the honor of heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, the honors and heavens above. For you alone are God eternal, the honors and heavens above. For you alone are God eternal, the honors and heavens Sa inyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang samot dalangin naming Ama sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus at ganun din po, salamat sa banal na Espiritu. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. God bless po. And everybody agree and say,